Sa pagkakataon pong ito, tayo po ay dadako sa panalangin po. Maraming mga bagay tayong ilalapit sa Diyos. At samahan niyo po ako sa panalangin ngayong umaga. Amin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Bilang kongregasyon, kami po ay sama-samang dumudulog sa iyo ngayong umaga. At amin po, Panginoon, ilalapit sa iyo unang-una ang mga kapatid namin, Panginoon, na ngayon ay nasa banig ng karamdaman. May mga sakit at dumaranas ng kahirapan. Panginoon, sa oras na ito, magpakahayag ka po sa kanila. Ikaw, Panginoon, nakakaalam ng kanilang mga pangalan. Ikaw ang nakakaalam ng kanilang mga sitwasyon, Panginoon. Lord, inyo po silang katagpuin sa oras na ito. Inyo po silang samahan. At higit sa lahat, Panginoon, inyong idampi ang inyong mapagpalang kamay at bigyan sila ng inyong kagalingan. Gayun din, Panginoon, sa loob ng tahanan, dalangin po namin, Panginoon, ang mga ama ng tahanan, ang mga ina ng tahanan, na ngayon ay dumaranas ng mga alalahanin, bunga ng krisis sa gasolina o sa gasoline. Lord, I pray na patuloy mo pong bigyan sila ng kapayapaan, ng pag-asa. Bigyan ng karunungan kung paano nila gagawin ang mga bagay-bagay upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Lord, sa oras na ito, samahan niyo po sila. Ganyan, Panginoon, sa loob ng tahanan, maaaring may mga conflict, hindi pagkakaunawaan, no Lord. I pray, Lord, na samahan niyo po sila. Mamagitan ka po sa kanila, na sa ganoon ang tahanan ay maging mapayapa at magkaroon ng isang tahanang may pag-uunawaan at may pagmamahalan. At si Kristo ang pangunahin sa kanila. Lord, sa oras na ito, amin pong ilalapit sa iyo ang aming bansa. Lord, higit sa lahat, ikaw nakakaalam ng mga sitwasyon, mga nangyayari at mangyayari pa, Panginoon. Lord, we pray na inyo pong ingatan ng aming mga kababayan. Ingatan mo po ang inyong bansa. Patuloy ka pong magdala ng mga pinuno na may takot sa Diyos. At higit sa lahat, Panginoon, baguhin mo ang puso ng mga taong mapagsamantala na namumuno sa aming bansa. Ikaw po ang mamagitan, Panginoon. Lord, we also pray sa kapayapaan ng mundo, Panginoon. Lord, kung anuman, Panginoon, ang iyong plano sa hinaharap, ikaw lang mga nakakaalam. Pero salamat sapagkat tulad ng aming napagbulay-bulayan kanina, Lord, ikaw may hawak sa bawat isa sa amin. Hindi mo po kami pababayaan, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming Diyos na dapat lamang naming pagtiwalaan sa oras na ito. Lord, sa oras na ito, inyong pong pagpalain ang mga salita mo na ihahayag ngayong umaga. Inyong pagpalain ang iyong anak na itatayo rito. At nawa ang mga salita mo ay maging gabay at patnubay ng bawat isa sa aming pamumuhay bilang mga Kristiyano. Ito po ang aming pasasalamat at dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos magsabi lang, Amen and Amen. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, magkaroon tayo ng isang 1-minute mingle. No po? Pwede po ba tumayo tayong lahat? Humanap tayo ng 5 nating kapatid. Tayo po ay magpatiyan sa isa't isa ngayong umaga. Sige po. Ayan.
Marami pong salamat. At ngayon po naman, ihanda po natin ang mga puso't isipan sa pakikinig ng kanyang mga salita. Ang atin pong tagapagsalita, Attorney Sly Marasigan. Magandang umaga po, Olzen. Morning. Ako po si Brother Sly, isa sa elder ng church na ito. Para po dun sa mga bisita natin, welcome po sa inyong lahat. Before I start, tayo po muna ay manalangin. Manaming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito, Father. As we study your word, open our hearts, open our minds, that we may see the wonderful things in your law. Use me, Father, as I deliver your message. In Jesus' name we pray, Amen. Kamusta po? Mainit, di ba? Anyway, bago po tayo mag-start, para lang mabigyan kayo ng clear intro dun sa magiging mensahe ko, I will flash a video, panoodin niyo po ito, pero may pakiusap po ako. Para po dun sa mga napanood na to, nakita na to, wag po kayong magbigay ng spoiler. Para dun sa mga hindi pa nakikita, ma-appreciate nila kung ano yung video na ito. Okay? Sige po. Let's play. Count how many times the players wearing white pass the basketball. Pakipos. Ilan po? Ilan? 13? 15 passes. Kulang. 15. Yes. So, dun sa mga hindi pa ito napanood, first time, yun, si Gorilla, di ba? Nagganun pa siya. This video is from Search by Daniel Simons and Christopher Shabri and is copyrighted. Okay. So kahit panoodin nyo siya mamaya, yung first video, makikita nyo na kaagad si Gorilla. Bakit? Kasi dun sa second video, nakita nyo na eh. Dun po sa passage na ating binasa at ating pag-aaralan ngayon, ganun din. Sabi dito, the two followers or the disciples of Jesus, they were already walking and traveling with Him. Pero hindi po nila nakita yon. And let's read on. Sabi dito, now that same day, anong araw po ito? Ito po ay Easter Sunday na. Two of them, yung dalawang disciples. Paano natin nalaman na sila ay disciples? Sa previous passages at sa mga susunod na passages, magiging mas malinaw po ito. Dahil po dun sa verses 1 to 12, ito po ay nagpapakita nung resurrection ni Jesus from the tomb. Sabi dito, they were going to a village called Emmaus yata ang pronunciation niya. Pero para sa atin, Emmaus. Malapit-lapit sa Emmaus, di ba? Emmaus. About 7 miles from Jerusalem. Ito daw pong lugar na kanilang pupuntahan. 7 miles. Gano'n ba kalayo yon? Ginugol ko po ito. Pag nilakad nyo po, ito, simula Olzen, papuntang Vermosa, at pabalik, yun. 7 miles yon. So medyo mahaba-habang lakarin. No? Tuloy po natin. They were talking with each other about everything that had happened. As they talked and discussed the things with each other, ito po yung importante dyan. Paki-underline po yung inyong mga Bibles. It says, Jesus Himself came up and walked along with them. But they were kept from recognizing Him. So ang tanong, sabi po ng mga scholars, bakit ba pinigilan na makita nila o ma-recognize nila na si Jesus na pala yung kasama nila maglakad? Kasi meron pong gustong ituro ang Diyos. At ito po ay importante. Kaya ko po sinabing underline nyo yung Jesus Himself came up. Bakit? Kasi si Jesus po ang nag-initiate. Jesus was the one who approached them first, although they could not recognize Him.
At yan po ang first point ng ating message today. The intervention. God draws near to the downcast heart. Kapag tayo po ay may pinagdadaanan, tayo ay namumblema, kailangan po nating maalala, kailangan nating tandaan na ang Diyos, siya yung unang lumalapit sa atin bago pa tayo lumapit sa Kanya. Pero kung titingnan po natin, ano nga ba yung purpose? What was the purpose behind the concealment? Bakit? Bakit kailangan itago? Ang isa sa pinaka-importanting rason kung bakit, so that they will be scripture-led, not sight-driven. Ulitin ko po, so that they will be scripture-led, not sight-driven. Na hindi lamang sa pananaw o sa nakikita, kundi para sila ay maniwala, panghawakan ang kanilang pananampalataya tungkol sa salita ng Diyos. Naalala niyo po si Thomas, isa sa mga disipulo ni Jesus. Ano po ang titulo na nakadikit sa pangalan ni Thomas? Hindi masyadong maganda, pero doon siya nakilala eh. Does anybody know? Doubting. Narinig ko yung doubting. Doubting Thomas. Di pa parang napaka-negative? Kung kayo po ang tatanungin ko ngayon, bawat isa na dito ngayon, and I learned this exercise, it's the way of introducing yourself. Kung kayo po ay papakilala nyo yung sarili nyo dito sa harap, pag pinapili ko kayo, think of an adjective that would describe yourself. Pero dapat yung adjective na yon, it will start with the first letter of your name. Example? Kuwari ako, sly. Pipiliin ko, siyempre, magandang adjective. Siguro, super sly. Diba? Example, si Pastor Ding. Example, dependable Ding. Diba? Kung kayo po ay papipiliin ko, sige po, pakishare sa kapitbahay nyo, sa katabi nyo. I'll give you 10 seconds. Anong adjective ang ididikit nyo sa pangalan nyo? Meron na? Positive ba? Positive? O baka negative? Nasaan si Noki? Kanina nag-iisip ako ng negative word. Si Noki ang naisip ko eh. Pero, di ba, sino ba ang gustong mapangalanan na Naughty Noki? Di ba? Yung maganda. Pero mabait ka si Noki. Ano ba yung mga naisip nating mga adjective? Di ba? Naisip ko yung mga pastor natin. Dependable Ding. Fearless Fritz. Di ba? Sino pa? Victorious Vic. Si Pastor Gladwin po nandito na. Ito, ngayon lang sumagi sa isip ko. Pwede bang sabihin, gallstone-free Gladwin? Diba? Hindi po. Ito pong presensya ni Pastor Gladwin, palakpakan po natin dahil ito po ay answered prayer, no? From his operation, successful operation, kasama po natin siya dito ngayon. So dahil special si Pastor Gladwin, ako magbibigay ng adjective para sa'yo. Good-looking Gladwin. Okay? Sige po. So, again, sinasabi ko mga kapatid, wala pong isa sa atin dito na mag-iisip ng negative, di ba? To describe ourselves. Pero si Doubting Thomas, si downcast Cleopas na ating mamimit mamaya, dumaan sila sa ganong season ng kanilang buhay. Tuloy po natin. Doubting Thomas was called Doubting Thomas because in order for him to believe Jesus has truly risen, anong ginawa niya? Lord, maniniwala lang ako na totoong ikaw nga yan kapag nakita ko yung iyong nail-pierced hands. Pero, hindi po ganun ang hinihingi sa atin ng Diyos, mga kapatid. Ang kailangan po for us is to believe without seeing. Jesus wants us to live by faith and not by sight. And that is why we are studying about this passage. Kung ano man po ang rason nung pagdadalamhati ng dalawa, hindi po natatapos ang kwento doon dahil may purpose, may gagawin ng Panginoon. Kung tatanungin ko po kayo, kamusta po kayo ngayon mga kapatid? Ang gera ni Trump, 2 months, going 3 months. Ang gasolina nagpa-fluctuate, buti bumababa ngayon, pero, diba? Ganun pa rin. Kayo po ba ay may pinagdadaanan sa buhay? Do you feel like you're walking through your problems alone? Pagod ka na.
You cannot work, you cannot study well, your mental health is already affected, you are emotionally volatile, and you feel like you will just implode. Sasabog ka na lang. And there is no clear solution in sight. You cannot see the light at the end of the tunnel. But, ito po ang pangako ng Panginoon. Sabi niya, Jesus says, you hold on, have faith. Do not be afraid. In John 20, verse 29, it says, blessed are those who have not seen, yet believe. Have not seen, yet believe. At ito po ang challenge sa atin, mga kapatid, dahil mahirap. And this is the same thing that He wants us to learn today. We are called to exercise our faith, to believe and hold on to the Word of God, in spite of the difficult or unfortunate circumstances around us. In other words, sabi po sa atin dito, Jesus' identity was concealed so that through the depressing and trying times, sa gitna ng kaguluhan at problema sa buhay, the disciples will learn to depend on the Scriptures and exercise their faith. At hindi po nabago yun. Noon, panahon ni na Cleopas hanggang sa atin ngayon, ganun pa rin yung challenge para sa bawat isa sa atin. Sinasabi natin kanina that the two who were walking along with Jesus were depressed. Paano nga ba nalaman na depressed sila? Basahin po natin. Sabi sa verse 17, He asked them, what are you discussing together as you walk along? They stood still, their faces downcast. One of them, named Cleopas, tandaan niyo po itong pangalang ito, didiscuss natin siya mamaya. Ask him, are you the only one visiting Jerusalem who does not know the things that have happened there in these days? Downcast Cleopas. Hindi po familiar sa atin itong salta to. Ang ibig sabihin daw, it implies a gloomy, scowling, or darkened facial expression. Darkened facial expression. Hindi ibig sabihin maitim, ha? Ano pa? Meron pa tayong ibang meaning for that? In that specific context, malalalim din, crestfallen or dejected might capture their feeling. Ito siguro, of shattered expectations. Yung inaasahan nila, hindi nagkatotoo. Tagalogin natin, baka mas malinaw. Sa Filipino, nakayuko o bagsak ang balikat, malamlam ang mga mata. So, tingnan nyo nga po ang inyong mga kawatabi. Malamlam ba yung mga mata? Napuyat, kaka-Netflix. At tinanong mo, nakita nyo yung gorilla? Tanong mo sa katabi mo, nakita nyo yung gorilla? Again, the Apostle Luke, in writing this passage, was conscious to show the stark contrast between the facial expression of Cleopas and the meaning of his name. Sabi ko kanina, di ba? Tandaan nyo yung pangalang Cleopas. Bakit? Ano nga ba ang ibig sabihin? So sabi dito, Cleopas means glory of the Father. Di ba? Napakagandang meaning ng pangalan, glory of the Father. Pero, anong nangyari? Cleopas walked with a face full of gloom. Malungkot na malungkot. He was named for greatness, but he was living in defeat. Diba? Dapat victorious, pero talunan. Again, kakumustahin ko po kayo mga kapatid. Kamusta po kayo? Are you living in defeat right now? Tayo ba parang talunan na wala nang magawa? Sabi po ni Charles Stanley, disappointment is inevitable. So bago pa pala sinabi ni Thanos ito, diba? Nauna na si Charles Stanley. Inevitable, ibig sabihin, hindi natin maiwasan. Dadating at dadating ang disappointment sa buhay natin. Pero, kita niyo yung but, yun yung importante doon. But, to become discouraged, there's a choice I make. Sinasabi ni Charles Stanley, oo, dadating yung problema, dadating yung disappointment sa buhay, pero kung paano natin ito tatanggapin, if we will dwell on that, if we will dwell on the negative, choice ko na yon, choice nyo na yon.
Ba? Next. Kahawig na sinabi ni Martin Luther King Jr. Sabi niya, we must accept finite disappointment. Finite, ibig sabihin, nauubos, may hangganan. Mga disappointment sa buhay, hindi walang katapusan yan, natatapos din, di ba? Pero, nandun naman yung but never lose infinite hope. Infinite, ibig sabihin ano? Walang katapusan, walang ubos. Hindi po ba itong mga gantong reassuring words gives us hope for tomorrow? And that is the good news, brothers and sisters. We will never run out of hope. Sabi sa Hebrews 6:19, this hope, ang pag-asa natin, is a strong and trustworthy anchor for our souls. So kung ang ating mga souls ngayon ay lugmo, pagod, hirap, we'll always have hope. And our hope is in Christ. Tuloy po natin. Verse 19, anong sabi? What things, he asked. Si Jesus po nagtatanong to, what things? About Jesus of Nazareth, they replied, he was a prophet, powerful in word and in deed before God and all the people. The chief priests and our rulers handed him over to be sentenced to death, and they crucified him. But we had hope that he was the one who was going to redeem Israel. Kung mapapansin niyo po, yung redeem na salita, nakabold. Underline it, highlight it in your Bibles. Bakit? Kasi po, sabi natin kanina, si Cleopas, di ba? Downcast Cleopas, si Cleopas na naglulugmo at malungkot. Bakit? Dahil ang pagkakaintindi ni Cleopas, nung dumating si Jesus, siya ay magiging tagapagligtas ng ano? Nung kanilang present na kinalalagyan. Sabi dito, Cleopas had a political understanding of the Messiah which blinded him from Jesus' true purpose for coming. He had hoped Jesus would redeem Israel from the Roman oppressor. Yung pong salitang redeem, check natin yung meaning niya. In Greek, litro, which means to liberate or to set free. Pag redeem is, di ba, pag meron kang sinanla, tinubos mo, yun yung redeem eh. Pero dito, sa passage na ito, nung ginamit yung word na redeem, iba po ang kahulugan. Ang kahulugan dito ay to set free. Kaya sa utak at sa isip ng lahat ng mga Hudyo ng panahon na yon, ang redemption, the redemption of the promised Messiah, ay katulad ng redemption ng mga Israel mula sa Ehipto. Ano po ba nangyari sa Ehipto? From being slaves, sila po ay iniligtas. They were set free from slavery by God through Moses at sila ay dinala sa promised land. Ganon din yung gustong makita ni Cleopas. Ganon yung inaasahan ni Cleopas at yung mga Hudyo. Pero hindi po yun yung tama at hindi yun yung nangyari. They expected Israel to dismantle the Roman authorities and ascend once more to its golden age as seen in the days of David and Solomon. So kaya naman pala ganon yung pakiramdam ni Cleopas. Kaya pala siya lugin-lugi. Kaya siya luhaan. Mali yung kanyang pananaw. Tuloy po natin. Sabi dito, and what is more, it is the third day since all of this took place. In addition, some of our women amazed us. They went to the tomb early this morning but didn't find his body. They came and told us that they have seen a vision of angels who said he was alive. Then some of our companions went to the tomb and found it just as the women had said, but they did not see Jesus. Again, naka-highlight po yung mga but. Bakit? Kasi nung nagkikwento si Cleopas, buong puso niyang kinikwento kay Jesus na hindi pa niya naaninagan at hindi pa kilala. Stranger pa lamang, di ba? Kinikwento niya, ito yung Savior namin eh. Di ba? He did good things. So nandito, nag-miracle siya. Di ba? Mubuhay siya ng patay. Papakain siya ng 5,000. Lumalakad siya sa tubig.
Pero anong nangyari? Diba? Sa dulo namatay. So paano pa ito magiging tagapagligtas? Kaya madami siyang mga bots. Pero wala. Diba? Pumunta yung mga babae doon. Sa tumpo, wala. Diba? Ibig sabihin, wala nang pag-asa. Namatay na. Kasabay ng pagkamatay ni Jesus, namatay na yung pag-asa ni Cleopas. So, ganun na lamang yung kanilang kalungkutan, ganun na lamang yung kanilang dalamhati, kasi sila ay umasa. Kung kayo po mga kapatid ay tatanungin ko, this is a bit personal. Ano po yung inyong ipinagpe-pray madalas at inaasa sa Diyos pero wala pa rin katugunan? Hindi ko po alam kung ano yon, pero yun po ang gustong ituro sa atin. We do not lose hope. We hold on to God. When Jesus asked them what was going on or what they were discussing, He was not interested in hearing the news. Hindi lamang para makibalita. He was interested to know about their faith. At yun din po ang tanong sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Gusto malaman ng Diyos ngayon sa ating kinalalagyan, kamusta po ang ating mga pananampalataya? The same way I'm throwing these questions to you. How is our prayer life? How is our prayer life? How is our devotion? Nakakapag-devotion pa po ba tayo? How faithful are we in giving our tithes and offering? Alam ko po, mahirap ang buhay ngayon. Pero, it is a testament of our faith. Ito ay pagpapakita ng ating pananampalataya na kahit mahirap ang buhay, we are faithful to the Lord in giving our tithes and offering. Hindi dahil sobra tayo, hindi dahil meron tayo, kung hindi yun yung tama. Tuloy po natin. Verse 25. He said to them, "How foolish you are and how slow to believe all that the prophets have spoken." Alalahanin po natin, mga kapatid. Sino nagsasalta? Si Jesus. Kuya Sly, napaka-harsh naman nun, di ba? Si Jesus nagsasabi na foolish and slow to believe. Pero, yun po yung katotohanan. And this brings us to our second point. He did that because yung instruction ni Jesus, God realigns us through the scriptures. Sabi ko kanina, di ba? Merong maling ideya, may maling kaisipan si Cleopas. At yun yung gustong itama. Yun yung gustong ituwid ni Jesus. Kailangan silang turuan ni Jesus upang makorek, maisaayos, at maitama ang kanilang maling pananampalataya. Full and harsh words. Full is a harsh word that can be harsh judgment. The Bible uses some of the words, sabi po ng mga scholars, the word foolish or similar term, ginamit po sa Biblia ng 214 times. So, importante siya. The key parts of Luke chapter 24, verse 25 include the words foolish and the phrase slow to believe. Yung dalawa pong saltang yon, both serve as a wake-up call to the followers of Christ who may have been experiencing spiritual complacency. So, ginigising ni Lord, ginigising ni Jesus. Baka kasi mali o naliligaw na kayo ng pananampalataya, mali na kayo ng pinaniniwalaan, or ang interpretation nyo ng salita ng Diyos ay mali na. Kaya kailangan po silang gisingin. The term foolish is meant not to belittle, but rather to point out the need for a transformed mind. Ibig sabihin, yung way of thinking ni Cleopas, kailangan baguhin. Kasi mali. Next, we are reminded that it is our wisdom and foolishness that can truly transform our faith. So pag sinabi naman nating slow to believe, it signifies our tendency to resist believing what God has promised. Highlight nyo po yon. Sabi dito, our tendency to resist.
tayo, sarili natin, di ba? Ayaw natin magbago. Ayaw natin paniwalaan yung pangako ng Diyos. In a world full of distractions and uncertainties, it becomes easy for us to overlook the truths that God has set before us. Jesus identifies this flaw in human nature, gently pushing us toward a more steadfast faith. Ano sinasabi dito? Yung pong mga bagay na ito, kinakailangan nating maranasan para ang ating pananampalataya ay mas tumibay. Again, sabi ko kanina, wala po sa atin dito na gustong malabelan na negative. Wala ni isa dito na aamin na Kuya Sly, ako ay naging foolish. Kuya Sly, ako ay slow to believe. Pero, ito atin-atin lang mga kapatid. Hindi na makakalabas dito. Atin-atin lang. Di ba pag minsan, we also act foolish when we put our hopes in our elected officials, our leaders, and expect our country to change. Ano po ang sabi ni Leni Robredo no isang interview? Dapat tanggalin na natin yung konsepto na meron tayong one political savior, na kahit sinong ilagay mo dyan, hindi pwedeng isa lang. Di ba sometimes we also act foolish when we want to get rich quickly. Kapag may nag-offer ng investment, ang return 10 to 20%. Kaya madaming na-estapa. Foolish. We act foolish when we should humble ourselves and apologize. But we are prideful and we say, ba't ako magsosorry? Dapat siya ang una magsorry. We act foolish when we easily snap, utter hurtful words, and get angry just because meron nag-cut sa atin sa traffic or sa MRT o kung namang pila yan, siningitan ka sa pila. Diba? Foolish. Hindi ba mga kapatid, tayo man, pag minsan, siguro madalas, slow to believe then. We are slow to believe when we stubbornly carry by ourselves our worries, our fears, ignoring God's promise that we should come to Him when we are tired, when we are weary, because what? Because He will give us rest. Yun yung pangako niya. We are slow to believe when we feel alone and isolated. When Christ says, I am with you always. We are slow to believe when we continue to live in sin. We cannot let go of our addiction, our vices, our immoral relationships, our illegal transactions. When Christ has already redeemed us from sin and we are considered a new creation. Lahat po sa atin dito na tumanggap na kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, tayong lahat po ay binago na ng Diyos. So, ang tanong, are we still slow to believe? Para po mas ma-highlight ko yung slow to believe, ito po ay katunayan daw ng mga asawang lalaki ay hindi nakikinig sa kanilang mga asawang babae. Tama ba, Kuya Manny? Noong January, nag-beach po kaming mag-anak at na-sunburn yung aking muka. Biglang may tumubong parang na-irritate dito sa ilong ko, pimple or something. So maliit lang naman siya, pero uncomfortable. Nakakainis, nakakairita. 47 years old na ako, may pimple pa ako. So, ang ginagawa ko, kinukutkot ko siya. So, yung imbis na gumaling ka agad in a matter of days or weeks, tumagal lang tumagal. Ang sabi ng misis ko, Sly, lagyan mo ng pimple patch yan para hindi mo kutkutin, para hindi may irritate, para gumaling ka agad. So ako, sabi ko, meron bang machong lalaki na naglalagay ng pimple patch? Hindi ako nakinig, di ba? How foolish, kasi alam ko, kukutkutin ko siya ng kukutkutin. Diba? Alam ko nandun siya. So, anong nangyari? January, February, March. Nandiyan pa rin siya. And, I was slow to believe kasi sabi niya,
Pag naglagay ka ng pimple patch, hindi na mahalata yan eh. Pero matatanggal yung irritation, matutuyo siya, gagalingin. Ito yung pangako. Pero ako, di ba, yung macho ko, hindi ako makikinig. So, anong nangyari? Ngayon, mga kapatid, kung doon kayo malayo, hindi nyo kita. Pero kung dito kayo pa, yan, kita mo. May pimple patch na ako ngayon. Di ba? So, I had to go through, di ba, that long period. Di ba? Hindi ako naniwala. Hindi ako nakinig. Matigas kasi yung ulo ko. Ako yun. Pero kayo mga kapatid, tatawangin ko kayo. Hindi pa pag minsan kayo din ganon? Alam natin na itong pinagagawa ni Lord. Ito ang tamang gawin. Ito ang dapat panghawakan. Diba? Kahit mahirap yung pinagdadaanan natin, we have to put our faith in the Lord. What do? We're foolish. We're slow to believe. Tuloy po natin. Sabi sa 26, did not the Messiah have to suffer these things and then enter His glory? Ito yung katotohanan. Ito yung na-miss out ni Cleopas. Kaya binalik sa kanila ng Diyos, ni Jesus. Hindi ba sabi sa Biblia, hindi ba sabi sa Scriptures, na dapat maghirap muna at magdusa muna si Jesus bago siya umakyat at pakita yung kanyang glory? Yun yung nalimutan. Either nalimutan or sadyang hindi pinaniwalaan ni Cleopas. Jesus asked this question to highlight the fact that what was happening was written in Scripture in order to strengthen their faith. Perhaps to check if they remember what was written in Scripture and if they believe it. Magkaiba po yan mga kapatid. Pwedeng alam mo, pwedeng memorize mo tong Bible Scripture. Ang mas mabigat na tanong, pinaniniwalaan mo ba? Pinangahawakan mo ba? Yun din ang tanong kina Cleopas. At nung tinanong ito, kung babalikan po natin sa Biblia, Book of Genesis, meron ding isang tanong. Unang tinanong kay Adam at Eve. Sino nagtanong? Yung serpent. Anong tanong niya? Did God really say you must not eat from any tree in the garden? Ano ang purpose ng serpent ni Satanas nung tinanong niya ito? Nung tinanong ni Satanas si Adam at Eve, ang purpose lamang ni Satan is to create doubts, para magduda, para pagdudahan ni Adam at Eve kung ano nga ang sinabi ng Panginoon, kung ano nga ang utos ng Panginoon, kung ano ang salita ng Panginoon. Yun yung ginagawa ni Satanas. Kaya po, ang tanong sa atin ngayon mga kapatid, kapag tayo ay dumananas ng problema, during these troubled times, whose voice do you hear? Do you hear Jesus asking you to strengthen your faith? Or do you hear the whisper of Satan urging you, convincing you to abandon your faith? Dahil kapag may problema na tayo, medyo kagulo na, di ba? Hindi natin alam kung saan tayo pupunta, anong gagawin. Dalawa po ang bumubulong sa atin. Diba? Parang yung Donald Duck na cartoon. Good and evil. It's our choice kung kanino tayo makikinig. 27, sabi dito, and beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all scriptures concerning himself. Imagine ninyo ito mga kapatid, hindi ba napakaganda? Siguro tingin ko pag sinamarize natin, ito siguro ang pinakamagandang Bible study na meron. Bakit? Habang naglalakad, di ba? Sino nagkikwento? Si Jesus mismo. At ano kinikwento niya? Kinikwento niya yung tungkol sa buhay niya. Simula saan? Simula kay Moses hanggang sa prophets. So kumbaga na-summarize na. At kinailangan niyang gawin ito. Kailangan niyang explain yung pagkahaba-haba ng kanilang paglalakad. Sinaga niyang ipaliwanag kina Cleopas ito. Bakit? Kasi nga, sabi natin kanina, di ba? Kailangan i-realign yung kanilang paniniwala at maging ang kanilang pananampalataya. We may ask ourselves, how often do we let our circumstances dictate our trust in God? And that is why there's a need to shift from sight to
Scripture. Ito yung kanina pa nating paulit-ulit na sinasabi, di ba? Kailangan hindi lamang sa sight, kung hindi sa paniniwala, faith. The problem of sight is that yung eyes ni na Cleopas, they were fixed on a political, visible victory because they didn't see that they were blinded by their wrongful beliefs. Pero, ano yung power ng Scripture? Nung ipinaliwanag na sa kanila ni Jesus, nung explain na sa kanila ni Jesus, di ba ito yung sabi? Kay Moses pa lamang hanggang sa lahat ng propeta. Di ba ito yung mga prediction na nagkatotoo sa buhay ni Kristo nung siya'y nabubuhay pa? He showed them that the suffering they viewed as failure was actually necessary, was an actual necessity predicted by the prophets. Kumbaga si Jesus, ipinaalala lang, baka nakakalimot kayo ha, ito, nasasabi sa Biblia, sa Scriptures, lahat ng ito nasabi na. Hindi man maganda sa ating pananaw, hindi man praktikal sa kanilang paniniwala, pero kailangan pagdaanan ito kahit mahirap. Tuloy po natin. Verse 28, it says, as they approached the village to which they were going, Jesus continued on as if he were going further. So anong nangyari? Nung nakarating na sila sa Emmaus, si Jesus, maghahapon na, maggagabi na, diba? Umakting. Kumwari, didiretso pa. So yung dalawa, being hospitable that they are, ang sabi nila, but they urged him strongly, stay with us, for it is nearly evening, the day is almost over, so he went in to stay with them. So kung titingnan natin again, si Jesus ba ay talagang didiretso or hindi? Hindi. Wala siyang intention to do that. Pero ano? He was waiting for their response. O tingnan ko nga, test ko nga kung si Cleopas at yung kasama niya, after kong ipaliwanag, after kong i-explain sa kanila ang sinasabi ng salita ng Diyos, kung nabago na o may nabago na, o ganun pa rin. So nung siya inimbitahan, nakita ni Jesus, may pag-asa. May nababago na. Unti-unti nang naliliwanagan sina Cleopas. Sabi dito, when he was at the table with them, this is verse 30, he took bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them. Ka-highlight, then their eyes were opened and they recognized him. And he disappeared from their sight. They asked each other, were not our hearts burning within us while he talked with us on the road and opened the Scriptures to us? So, kailangan pa na na imbitahan nila si Jesus na kumain and for Jesus to break bread. Makikita natin mamaya kung anong significance nun. Bakit kailangan ganung paraan para i-reveal ni Jesus yung kanyang sarili? But let's read on. They got up and returned at once to Jerusalem. They found the 11. Let's stop first. They got up and returned at once to Jerusalem. Di ba kararating lang nila? Ang sabi ko kanina, kung lalakadin nyo, parang ilang oras? 2.5 hours to 3 hours. So naglakad ka ng 3 hours, pagdating mo doon, dahil nakilala mo si Jesus, yung dalawa anong ginawa, balik tayo sa Jerusalem. So ganon yung naging transformation nila. Because they saw the good news. Hindi nila mapigilan yung sarili nila. They had to do it immediately. There they found the 11 and those with them assembled together and saying, it is true, the Lord has risen and has appeared to Simon. Then the two told what happened on the way and how Jesus was recognized. Again, and how Jesus was recognized by them when he broke the bread. Nakadalawang beses ulitin yung he broke the bread. Why? That is our third and last point. The intimacy of God. God moves us from downcast faith to dedicated faith.
At yun po ang nais natin sa umagang ito. Na kung ano man yung ating kondisyon ngayon, we will be renewed, we will be transformed, we will be energized to renew our faith. In verse 28 to 29, di ba sabi ko kanina, umakting lang si Jesus. Bakit? Kasi ayaw niyang pwersahin yung sarili niya. Hindi niya inimpose yung sarili niya. Uy, gabi na. Gutom na tayong 3 oras na tayo naglalakad. Pakainin niyo naman ako. Diba? Walang ganon, mga kapatid. He presented himself, pero yung invitation for him to come in, to enter their house, to enter their lives, nanggaling dun sa dalawa. The disciples spent hours listening to him explain the scriptures, but their eyes remained closed until they moved from being spectators of his teaching to hosts of his presence. Anong problema? Sabi dito, we often talk with Jesus on the road. Kausap natin si Lord sa anong paraan? We hear sermons, we hear stories, but our hearts remain heavy and our eyes remain shut because we haven't invited Him into our lives. So yun po ang hinihintay ni Jesus. Diba? Kung ano man yung ating kondisyon ngayon, kailangan isama natin siya, kailangan imbitahan natin siya, kailangan magkaroon ng shift. Ano sinabi nila? Stay with us. Lord, ganun din. Niimbitahan ko kayo, samahan niyo ako. Ano mang pinagdadaanan ko, stay with me. The dynamic change. At that table, the guest became the host in a simple act of breaking bread na open yung kanilang mga mata. Bakit? Pwedeng simple lang, di ba? Nasabi ko, nag-break lang ng bread, nakilala na si Jesus. Bakit? Kasi nakita na nila ito noon. Ulitin ko. Nakita na nila ito noon. Kaya tayo din mga kapatid, kung hinahanap natin ang Diyos sa buhay natin, o tila ba nakalimutan na tayo, or nag-take a break muna sa atin, we just have to remember, balikan natin, ano ba yung mga ginawa na ng Diyos sa buhay natin? And by that, makikilala natin, ito pala yung pwede pa niyang gawin ulit or higit pa. The same is true with us. Sometimes we fail to see the hand of God in our present difficult circumstances. But He is there. He is guiding us. We just have to be conscious enough to invite Him in. We fail to hear His voice because it is drowned by the demanding noise of the world around us. So kung maingay ang mundo sa paligid natin, nagkakaroon pa ba ng time for us to hear God, to hear His word? Kaya po, kanina tinanong ko kayo, di ba? Medyo personal question, do you still study your Bible? Do you still do your devotion? Do you still pray? Do you still spend time in solitude to hear His word? Kasi sa ganung paraan, mga kapatid, these are the practical things kung saan natin maririnig ang kanyang still small voice. We just have to be conscious enough to be still and listen to Him as we read His word. Ano yung lesson na matututunan natin dito? Jesus stays where He is invited and He reveals Himself where He is welcome. Diba napakaganda? Hindi siya imposing, hindi niya ipipilit yung sarili niya. Diba? Pwedeng all-powerful siya, pero nandun pa rin. Kailangan on our part, we have to be conscious enough to admit, Lord, hindi ko kaya to. I need you. We need you. You are welcome to stay. In his book, ang title po ng libro, Soul Keeping, a well-known author, John Ortberg, says that we should follow Jesus' example to care for our tired and weary souls. Or as we have learned today, our downcast souls. And he said that we should rest in the sustaining grace of God. At meron pong
ilang halimbawa o example na sinite si John Ortberg na practical at pwede natin gawin if we want to break free from our present circumstances, from being downcast, from being discouraged. Ito daw po ay ilang pamamaraan kung paano natin ito mapagtatagumpayan. First, Jesus prayed. How many times? Pag binasa niyo ang scriptures, sa lahat ng pagkakataon, He's alone, He's praying, and we should do the same. Pangalawa, Jesus had a circle of close friends who went through life with Him. That's why, dito po sa Olgen, we have our life group. Kailangan natin sila. Pangatlo, Jesus engaged in regular corporate worship at the synagogue. So tayo ganun din. Go to church, Sunday, listen to His Word, worship, sing songs, give our tithes and our offering, pero hindi doon natatapos. Kasi hindi naman number 3 lang. Sabi ko nga po, ito ay 7. At lahat po ito ginagawa ni Jesus. Number 4, He fed His mind with Scripture. So kailangan, diba? Nandun pa rin yung conscious effort for us to study His Word. Kailangan meron tayong gabay at walang ibang gabay na tangible o nahahawakan at pwedeng panghawakan kung hindi ang salita ng Diyos. Paano natin malalaman ang kanyang mga pangako kung hindi natin alam ang kanyang salita? Number 5, He enjoyed God's creation. Well, biblical times, mountain, garden, lake. Buti nga may garden eh. Kasi sino ba naman sa atin dito ang may time to go to the mountains, to go to a lake? Mahal ang gas. Pero may garden naman, di ba? Hindi po siya specific or limited to this tree. You can find your own. Yung God's creation is everywhere and anywhere. Tumingin ka lang sa langit, di ba? Makita mo lang ang sunset or sunrise. Look at the clouds, look at the trees. Di ba pwedeng sabihin na, eto, this all declared the goodness of the Lord. Number 6. Number 6 natin. He took long walks. Well, wala namang sasakyan nung panahon niya, pero why? He walked. Ito po ay time for him to reflect, to have solitude, to have peace and quiet. Panghuli, He welcomed little children and blessed them. So these are just 7 practical things. Pwedeng yung iba ginagawa nyo na. Pero ang challenge sa atin is, yung mga hindi pa natin ginagawa, particularly number 5 and number 6, I think we can easily do this. Ba? Kaya natin siyang gawin, practical things, doable things, free things. Hindi man kailangan gumastos to do these things. Maybe we should give this a try. Panghuli, as I end, I would like to share with you some photographs I took. Noong pong Good Friday, kaya po ang message ko na-stuck. Nandun pa rin sa Easter Sunday pa rin ako kasi na-inspire po ako to do this message. Because nung Good Friday, ako po at saka yung mga kasamahan ko ay pumunta sa Cainta Rizal. At while we were there, I was overwhelmed because it was my first time to witness sinakulo. Para po dun sa mga bata na hindi alam, sinakulo yung sinasadula yung buhay ni Kristo simula nung paghahatol hanggang sa maipako sa krus. Nakakagulat kasi kahit saan ako tumingin, andun yung image ni Jesus. Kumakain, di ba? Sa isang kanto kumakain, kasama yung mga tambay. Pangalawa, sakay sa motor, di ba? Kaangkas. Ano pa? Ito, umiinom habang nag-aalmusal, di ba? Sa isang kanto lang. Ito medyo kakaiba. Nagpapagubit ng bigote. Tinetrim. Anyway, ano po yung sinasabi ko? Before that, itong mga images na una kong pinakita, yun yung mga images na ordinaryong pamumuhay natin. The things that happen in our daily lives. And baka hindi natin napapansin,
Andun si Jesus. Bakit? Dahil ang image ni Jesus sa atin ay ano? Sugatan. Diba? Ano pa? Sugatan, meron pang duguan. Diba? At yung huli, nakabayubay sa krus. It's good. Alam natin because itong pinanghawakan natin na si Jesus ay napako, namatay, nilibing at nabuhay muli para sa ating mga kasalanan. Pero baka nakakalimutan natin mga kapatid, si Jesus din ay nandyan sa bawat minuto, bawat aspeto ng ating buhay. Kahit tayo ay naglalakad, kahit tayo ay nakasakay sa tricycle, sa jeep, sa MRT, yung nagdadrive, papunta sa ating trabaho o sa school, nandyan para si Jesus. Baka hindi lang natin siya nararamdaman o nakikita. Dahil baka nabubulag tayo ng ating mali o kulang na paniniwala. Kaya, as I was taking these photos, napaisip ako, dinevotion ko yung Luke 24, sabi dito, katulad din tayo nung dalawa. Diba? Si Cleopas at yung kasama niya na kasama na pala si Jesus. Naglalakad na pala, nakikipagkwentuhan na sila, hindi pa rin nakikita. Kaya yun naging reminder sa akin, anumang estado ng ating buhay, anuman ang ating ginagawa, sino man ang ating nakakasalimuha, ang presensya ng Diyos ay hindi nawawala at hindi nagbabago. Kailangan lamang tayo ay sensitibo sa Kanya upang imbitahin siya na samahan tayo to commune with us, to break bread with us sa lahat ng ating gagawin. And as I show this last image, I want you to close your eyes. I'll pray for you. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, maraming pong salamat sa inyong salita. Maraming salamat sa inyong pangako. Father, we are sorry for the times that we act foolishly, for the times that we are slow to believe. Alam po namin, Panginoon, na hindi namin kaya mamuhay nang wala kayo, Panginoon. Kinikilala po namin, Panginoon, ang inyong kapangyarihan, ang inyong kabutihan, Panginoon. Kaya po sa mga panahon na kami po ay hirap, feeling namin kami mag-isa, paalala niyo po sa amin, Panginoon, ang inyong presensya, na hindi niyo po kami iiwan o papabayaan, na anumang pangangailangan namin, Panginoon, kayo po magpo-provide through prayer, Panginoon. And as you open your eyes, look at this image, and tell me if you can see the face of God. Pare-pareho po ba tayo nakakita? Squint. Kailangan pag minsan, squint nyo ng konti, and maybe, ganun din yung challenge para sa ating lahat. We just have to look hard enough. Magandang umaga po. Maaari po munang tumayo po ang lahat para sa ating response song. Changes not thy compassion.
Join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Please bow down your heads to receive God's blessing. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance on you and give you peace. Amen. Amen.